Kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior, makinig ka munang mabuti. Hindi ito video na panakot, ito ay video na pang-iwas. Maraming beses, kapag may naharang sa airport, ang unang sinasabi ay, hindi ko alam. Pero sa airport, ang hindi alam ay hindi dahilan. At kadalasan, ang nahaharang ay hindi dahil may ginawang mali, kundi dahil may dala sa bag na akala ay normal lang. Dito sa Bantay Airport and Travel, iisa ang ginagawa natin. Hindi tayo naghihintay na mangyari ang problema. Inuunahan natin. Kung napanood mo na ang isa sa mga video dito, alam mo na ang mga seniors ang madalas tamaan ng tahimik na abala sa airport. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa mga gamit na matagal na nilang dinadala at akala nila ay ligtas kahit saan. Bago tayo magpatuloy, makinig ka muna rito. Kung gusto mong makarating sa biyahe mo nang walang abala, walang multa at walang biglaang tanong sa harap ng ibang pasahero, i-like mo ang video na ito ngayon. At kung seryoso kang protektahan ang sarili mo, mag-subscribe ka. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, dahil ang bawat video dito ay ginawa para sa mga taong ayaw masorpresa sa airport. Sa videong ito, ipapakita ko ang 10 gamit sa hand carry na pwedeng magdulot ng abala o multa. Kahit hindi sila bawal, kahit matagal mo na silang dala, kahit akala mo ay ligtas. At ang pinakamahalaga, ipapaliwanag ko paano mo sila maiiwasan bago ka pa humarap sa security. Huwag kang aalis. Ang unang item pa lang, maraming seniors na ang nahinto dahil dito. Bahagi 1, powders at supplements sa hand carry. Maraming seniors ang nagsisimula ng biyahe ng kampante kapag ang laman ng bag ay vitamins, protein powder o gamot na pulbos. Para sa kanila, normal lang ito. Araw-araw nilang iniinom, walang masama, walang bawal. Pero sa airport, iba ang pagbasa ng mga makina, lalo na kapag malalaki o hindi malinaw ang lalagyan. Isipin mo ito, maagang flight, tahimik ang pila, isang senior ang may dalang maliit na garapon ng puting pulbos, pangdagdag lakas lang daw. Pagdaan sa scanner, huminto ang bag. Walang sigawan, walang drama, pero may extra screening, may swab, may tanong, at habang tumatagal, nararamdaman niya ang kaba. Hindi dahil may mali siyang ginawa, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang susunod. Ganito ang realidad. Ang mga powder ay madaling magmukhang dense sa scanner. Hindi nito alam kung protina, gamot o iba pa. Lalo na kung nilipat sa unlabeled na lalagyan o plastic. Kapag mas marami ang dala, mas tumatagal ang pagsusuri. At kapag international ang biyahe, mas mahigpit ang tanong. Hindi ito tungkol sa pagbabawal, ito ay tungkol sa kalinawan. Ano ang nagiging problema? Una, repackaging. Kapag hinati mo ang powder sa maliit na supot o bote na walang label, mas tumataas ang tsansa ng delay. Ikalawa, dami. Mas malaking volume, mas maraming tanong. Ikatlo, kulang sa dokumento. Walang label, walang ingredients, walang patunay. Ano ang tamang gawin? Simple pero mahalaga. Panatilihin ang powder sa original, sealed packaging kung maaari, at siguraduhin kitang-kita ang label. Kung kailangan mong magdala ng mas marami, mag-check muna kung may kailangang ideklara sa pupuntahan mo. Kung may reseta o medical purpose, maghanda ng patunay. Kahit simpleng resibo o larawan ng label sa phone. Huwag itago, i-declare ng maayos. Mas mabilis ang proseso kapag malinaw ka. Tandaan, ang powders ay hindi automatikong bawal. Pero ang maling paraan ng pag-empake ang nagdedesisyon kung tutuloy ka agad sa gate o mauupo ka muna sa gilid para magpaliwanag. Para sa seniors, ang ilang minutong paghahanda sa bahay ay katumbas ng oras at katahimikan sa airport. Bahagi 2, pagkain sa hand carry, meat, dairy, prutas, gulay. May mga biyahe na nagsisimula sa masayang alaala. Isang keso mula sa maliit na pamilihan, kaunting prutas na pangmeryenda lang, o isang hiwa ng karne na ibinulsa para iuwi. Para sa maraming seniors, pagkain ito hindi problema. Pero sa airport, lalo na sa international flights,
Dito madalas nagsisimula ang abala. Isang umaga, may senior na pauwi matapos ang bakasyon. Maayos ang pila, tahimik ang paligid. Pagdaan sa screening, biglang huminto ang bag. Hindi dahil sa metal, hindi dahil sa likido, pagkain, walang sigawan, walang galit. Pero may tanong, may paliwanag, at habang tumatagal, may kaba. Dahil sa ilang bansa, ang hindi idineklarang pagkain ay tinitingnan bilang seryosong paglabag, hindi simpleng pagkakamali. Bakit mahigpit? Dahil sa biosecurity. Ang karne, dairy, prutas at sariwang gulay ay pwedeng magdala ng bakterya o sakit na makakasira sa lokal na agrikultura. Kaya sa mga bansang may mahigpit na patakaran, kahit maliit na mansanas o keso, ay pwedeng magdulot ng multa at mahabang delay kapag hindi idineklara. Saan nagkakamali ang marami? Una, iniisip nilang, konti lang naman. Ikalawa, itinatago sa bag para hindi natanungin. Ikatlo, walang malinaw na kaalaman kung alin ang pwede at alin ang dapat ideklara. Ano ang ligtas na gawin? Una, kainin kung saan binili. Huwag iuwi ang sariwa. Ikalawa, kung may iuuwi, piliin ang factory sealed at malinaw ang label. Ikatlo, magdeklara ng tapat. Kapag dineklara, ang pinakamasama ay kukumpiskahin lang. Kapag itinago, doon pumapasok ang multa. May naranasan ka na bang naharang dahil sa pagkain sa bag? I-share mo sa comments kung ano ang dala mo noon. Makakatulong ito sa ibang seniors. Tandaan, ang problema ay hindi ang pagkain. Ang problema ay ang paraan. Sa airport, ang malinaw at tapat ay mas mabilis kaysa tahimik at tago. Bahagi 3, natural souvenirs sa hand carry, shell, buhangin, coral. May mga alaala na gusto nating iuwi, hindi litrato, hindi magnet, kundi isang maliit na bagay mula sa kalikasan. Isang kabibe sa dalampasigan, kaunting buhangin na inilagay sa bote. O minsan isang piraso ng coral na nakita lang habang naglalakad. Para sa maraming seniors, alaala lang ito, hindi pa salubong na ibinebenta. Pero sa airport, iba ang tingin dito. Isipin mo ang eksenang ito. Pauwi na ang biyahe. Maayos ang lahat. Walang problema sa liquids, walang issue sa sapatos. Pagdaan sa scanner, may huminto. Hindi metal, hindi baterya, natural item. Isang kabibe. Tahimik lang ang tanong, pero mabigat ang kahulugan. Dahil sa maraming bansa, ang pagdadala ng natural souvenirs ay hindi simpleng pagkakamali, ito ay paglabag sa environmental at biosecurity laws. Bakit mahigpit? Dahil ang shell, buhangin at coral ay pwedeng magdala ng microorganisms, bacteria o invasive species. Kapag nakapasok ang mga ito sa ibang bansa, pwede nilang sirain ang lokal na ekosistema. Kaya ang ilang lugar ay may zero tolerance. Hindi mahalaga kung maliit lang, hindi mahalaga kung libre. Ang mahalaga, hindi ito dapat ilabas sa pinanggalingan. Saan nadadapa ang mga biyahero? Una, iniisip nilang wala namang makakapansin. Ikalawa, hindi nila alam na may batas pala tungkol dito. Ikatlo, hindi nila dineklara dahil akala nila ay hindi kailangan. Ano ang tamang gawin? Una, iwan ang kalikasan kung saan ito kabilang. Ikalawa, kung gusto ng souvenir, bumili sa authorized shops. May permit at sertipikasyon ang mga ito. Ikatlo, kung may pag-aalinlangan, huwag isama sa bag. Mas ligtas ang litrato kaysa problema. Para sa seniors, mahalaga ang isang bagay. Ang alaala ng biyahe ay hindi nasusukat sa bagay na iuuwi, kundi sa maayos na pagdating sa bahay. Isang kabibe ay pwedeng mawala, pero ang oras, pera at kapayapaan ng isip, kapag nawala, mahirap ibalik. Bahagi 4, power banks at lithium batteries sa hand carry. Maraming seniors ang may iisang dahilan kung bakit may power bank sa bag, siguradong may kuryente. Kapag mahaba ang pila, kapag na-delay ang flight, kapag kailangang tumawag, normal lang ito. Maliit, tahimik, at palaging nasa bulsa. Pero sa airport, ang power bank ay hindi tinitingnan bilang convenience. Tinitingnan ito bilang posibleng panganib.
Ganito ang madalas mangyari. Isang senior ang papasok sa security. Maayos ang lahat. Pagdaan sa scanner may hinto. Hinanap ang laman ng bag. Isang power bank na walang malinaw na label. Walang watt hour. Walang detalye. Tahimik ang tanong, pero malinaw ang resulta. Confiscated. Walang diskusyon. Walang matagal ko na yan. Bakit ganito? Dahil ang lithium batteries ay may fire risk kapag mali ang kapasidad o hindi malinaw ang impormasyon. Kaya may limitasyon. Kapag mababa ang watt hour at malinaw ang label, kadalasan ay walang problema. Kapag mataas o hindi mabasa ang marka, doon nagsisimula ang abala. Sa ilang bansa, mas mahigpit pa. Kapag walang label, ayaw nilang mag-guess. Saan nagkakamali ang marami? Una, mahal lang ang alam, pero hindi ang watt hour. Ikalawa, tinatanggal ang sticker o nabubura ang marka sa tagal ng gamit. Ikatlo, nagdadala ng sobrang dami ng spare batteries ng walang proteksyon. Ano ang tamang gawin? Una, hanapin ang watt hour label bago umalis. Ikalawa, kung wala, huwag isama o palitan ng may malinaw na marka. Ikatlo, dalhin lamang sa hand carry, hindi sa checked baggage. Ikaapat, kung may spare, takpan ang terminals o ilagay sa protective case. Isang mahalagang paalala para sa seniors. Hindi tatanungin ng security kung mahal ang power bank mo. Ang tatanungin nila ay kung ligtas ito para sa eroplano. At kapag hindi malinaw ang sagot, mas pinipili nilang tanggalin ito kaysa mag-risk. Ang ilang minutong pag-check sa bahay ay mas mabuti kaysa mawalan ng gamit sa gate. Dahil sa airport, ang hindi malinaw na battery ay palaging talo. Bahagi 5. Smart luggage na may built-in battery. May mga seniors na bumili ng smart luggage dahil praktikal. May USB port, may built-in battery. Hindi na kailangang maghanap ng saksakan sa airport. Sa bahay mukhang magandang desisyon. Pero sa check-in counter, dito biglang nagbabago ang usapan. Isang senior ang dumating ng maaga sa airport. Maayos ang pila. Walang problema sa timbang. Pagdating sa counter, tinanong lang ng staff, "Matatanggal po ba ang battery ng bag?" Isang simpleng tanong, isang simpleng sagot sana. Pero nang subukang buksan, hindi maalis. Walang tool, walang mabilis na paraan. At doon na sinabi ang hindi inaasahan, hindi pwedeng isakay ang bag. Bakit ganito kahigpit? Dahil ang lithium battery sa loob ng luggage ay pwedeng maging fire risk, lalo na kung mapupunta sa cargo. Kaya malinaw ang patakaran ng maraming airline. Kung hindi matatanggal ang battery, hindi lilipad ang bag. Kahit pa sabihin ng brand na airport approved, walang airline na umaasa sa marketing label. Saan nadadapa ang marami? Una, bumibili ng smart luggage nang hindi sinusubukan ang battery removal. Ikalawa, umaasa sa salitang approved ng seller. Ikatlo, walang dalang tool o kaalaman kung paano ito tanggalin ng mabilis. Ano ang tamang gawin? Una, bago pa magbiyahe, subukan sa bahay. Iset ang timer. Kung hindi mo maalis ang battery sa loob ng 30 segundo, may problema ka. Ikalawa, mag-practice hanggang maging madali. Ikatlo, magdala ng simpleng tool kung kailangan, basta pinapayagan sa hand carry. Ikaapat, kung hindi talaga removable, huwag gamitin ang bag sa flight. Para sa seniors, mahalaga ang pagiging handa. Sa counter, walang oras mag-eksperimento. May pila, may pressure, at kapag hindi agad na ayos, mapipilitan kang mamili. Ang bag o ang biyahe. Ang smart luggage ay hindi bawal. Pero ang hindi handang smart luggage ang nagiging problema. Sa airport, ang pagiging praktikal ay hindi tungkol sa features, ito ay tungkol sa pagsunod sa patakaran. Bahagi 6, gamot ng seniors sa hand carry, NURAS medications. Para sa maraming seniors, ang gamot ay hindi opsyonal. Araw-araw iniinom, pang-maintenance, pang-buhay. Kaya kapag nagbiyahe, natural lang na ilagay ito sa hand carry. Malapit. Abot kamay. Ligtas, akala nila. Pero sa airport, lalo na sa international travel, dito madalas nagkakaroon ng hindi inaasahang abala. Isipin mo ang sitwasyon, maaga ang flight, tahimik ang pila. Pagdating sa screening, huminto ang bag.
Hindi dahil sa liquid, hindi dahil sa metal, dahil sa pills. Halo-halo sa isang pill organizer. Walang label, walang kahon, walang reseta. Tahimik ang tanong, pero mabigat ang epekto. Ano po ito? At kapag walang malinaw na sagot, tatagal ang proseso. Bakit nagiging problema? Dahil sa maraming bansa, ang ilang gamot, lalo na para sa puso, thyroid, pain, or injectables, ay controlled. Kapag walang label o dokumento, hindi alam ng opisyal kung bitamina lang ba o may sangkap na mahigpit ang regulasyon. Hindi nila huhulaan, iba-verify nila. At ang verification ay nangangahulugang oras, tanong at minsan paghihiwalay sa pila. Saan nadadapa ang marami? Una, pill organizer lang ang dala. Walang kahit isang original bottle. Ikalawa, walang larawan ng label sa phone. Ikatlo, masyadong maraming supply na hindi maipaliwanag kung bakit. Ano ang tamang gawin? Una, magdala ng kahit isang original pharmacy bottle na may malinaw na label. Hindi kailangang lahat, kahit isa lang sapat na para ipakita ang pangalan at dosage. Ikalawa, kuhanan ng litrato ang label bago umalis. Isang click lang, malaking tulong. Ikatlo, kung may injectables o mas malaking supply, maghanda ng simpleng note ng doktor. Hindi kailangan mahaba, patunay lang na kailangan mo ito. Ikaapat, ilagay lahat sa hand carry, huwag sa check bag. May isang simpleng linya na pwede mong gamitin kapag tinanong. May labeled prescription meds po ako at may proof kung kailangan. Ang malinaw at kalmadong sagot ay nagpapabilis ng proseso. Para sa seniors, ang gamot ay seguridad. At sa airport, ang klarong patunay, ang tunay na proteksyon. Ang ilang minutong paghahanda sa bahay ay makakaiwas sa oras ng stress sa biyahe. Bahagi 7, vape at e-cigarette sa hand carry. Maraming seniors ang may dalang vape dahil sa hand carry ng hindi nag-iisip. Sa bahay, legal. Sa biyahe, pang-relax lang. Maliit, tahimik, at kasya sa bulsa. Pero sa airport, lalo na kapag tumawid ka ng hangganan, biglang nag-iiba ang touring. Isipin mo ang eksena. Mahabang flight. Paglapag, maayos ang pila sa arrivals. Pagdaan sa scanner, may tanong tungkol sa isang maliit na device. Vape pala, walang gulo, walang sigawan, pero may paliwanag. Sa ilang bansa, hindi ito simpleng device. Ito ay ipinagbabawal o mahigpit na kontrolado. At kapag mali ang lugar, ang maling akala ang nagiging abala. Saan nagkakamali ang marami? Una, iniisip na legal sa pinanggalingan, legal din sa pupuntahan. Ikalawa, hindi alam na may bansang may total ban sa vaping. Ikatlo, dinadala sa checked baggage o ginagamit sa maling lugar na mas malaking problema. Ano ang realidad sa airport at eroplano? Ang vape ay may lithium battery, kaya dapat ay nasa hand carry, hindi sa checked bag. Ngunit ang paggamit o pag-charge nito sa eroplano ay mahigpit na bawal. Sensitive ang smoke detectors at kahit kaunting singaw ay pwedeng mag-trigger ng alarma. Kapag nangyari iyon, seryoso ang kahihinatnan. Ano ang tamang gawin? Una, alamin ang batas ng pupuntahan. Kung may ban, huwag nang isama. Ikalawa, kung dadalhin man, patayin at huwag gamitin sa buong biyahe. Ikatlo, huwag ilabas sa eroplano o sa mga lugar na hindi pinapayagan. Ikaapat, isipin kung sulit ba ang risk kumpara sa ilang araw na walang vape. Para sa seniors, mahalaga ang katahimikan ng biyahe. Ang vape ay pwedeng maliit na bagay, pero sa maling bansa, malaking abala. Hindi ka ililigtas ng paliwanag na legal sa amin. Sa border, ang sinusunod ay batas ng bansa na pinasukan mo. Ang pinakaligtas na desisyon minsan ay ang hindi pagdadala. Dahil ang kalayaan sa biyahe ay mas mahalaga kaysa sa anumang device sa bulsa. Bahagi 8, CBD at wellness products sa hand carry. Maraming seniors ang nagdadala ng wellness products nang walang pag-aalinlangan. CBD oil, cream, gummies, o pamahid para sa kasukasuan. Sa bahay, normal lang, mabibili kahit saan.
Walang iniisip na problema. Pero sa airport, lalo na sa international borders, dito biglang nagiging sensitibo ang usapan. Isipin mo ang eksena, kakababa lang ng eroplano. Pagod pero maayos ang pakiramdam. Pagdaan sa customs, may bag na pinabuksan, isang maliit na bote ng cream. Ano po ito? Tanong ng opisyal. Kapag ang sagot ay CBD, biglang bumabagal ang proseso. Hindi dahil sa dami, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa batas ng bansa. Dito nadadapa ang marami. Iniisip nila na dahil THC-free ang label, ligtas na. Pero sa ilang bansa, walang pakialam ang batas sa label. Kahit trace amount lang, kahit external use lang, ang CBD ay tinatrato bilang controlled substance. At kapag nahuli, hindi sapat ang paliwanag na gamot lang po o binili ko lang sa pharmacy. Ano ang totoong panganib? Hindi lang kumpiskasyon. Sa ilang lugar may malalaking multa. Sa mas mahigpit na bansa, pwedeng magkaroon ng legal na kaso. At ang mas masakit, hindi tinatanggap ang hindi ko alam bilang dahilan. Sa border, inaasahan na alam mo ang dala mo. Ano ang tamang gawin? Una, huwag basta magdala ng CBD o wellness products kung hindi ka sigurado sa batas ng pupuntahan. Ikalawa, kung may duda, iwan na lang sa bahay. Walang ointment o oil na sulit ipalit sa stress at abala. Ikatlo, huwag umasa sa label o sa sinabi ng nagbenta. Ang mahalaga ay opisyal na patakaran ng bansa. Para sa seniors, mahalaga ang kalusugan, pero mahalaga rin ang katahimikan ng biyahe. May mga bansa na bukas sa wellness products. Meron ding zero tolerance. At sa airport, walang gitna. Ligtas o problema, iyon lang ang dalawang posibleng resulta. Kung may isang payo na dapat tandaan dito, ito yon. Kung kailangan mong magtanong kung ligtas bang dalhin ang CBD, malamang hindi ito ligtas. Bahagi siyam. Cute, pero tactical items sa hand carry, keychain, tactical pen. May mga gamit na mukhang inosente. Isang cat-shaped keychain na pang self-defense. Isang tactical pen na regalo lang daw. Minsan, mabigat na belt buckle o solid metal na chopsticks. Para sa may-ari, accessories lang ito. Pang araw-araw, pang proteksyon. Pero sa airport, ibang mata ang tumitingin. Ganito ang karaniwang eksena. Dumaan ka sa scanner, huminto ang tray, may maliit na metal na hinila palabas, walang galit, walang sigawan. Pero malinaw ang desisyon, weapon classification. Hindi mahalaga kung hindi mo planong gamitin. Hindi mahalaga kung legal ito sa pinanggalingan. Ang tinitingnan ay kung ano ang pwede nitong gawin. Bakit nagiging problema? Dahil ang mga item na may sharp edges, pointed tips o finger holes ay itinuturing na pwedeng makasakit. Sa ilang bansa, kahit maliit na multi-tool na may blade ay bawal. Sa iba, mas maluwag, pero hindi pare-pareho ang patakaran. Ang parehong gamit ay pwedeng pumasa sa isang airport at makumpiska sa susunod. Saan nadadapa ang marami? Una, iniisip na cute lang o pangregalo lang. Ikalawa, umaasa na dahil maliit, hindi mapapansin. Ikatlo, hindi iniisip na ang intensyon ay hindi basehan sa security. Ano ang tamang gawin? Una, tingnan ang gamit mula sa mata ng security. Kung mukhang pwedeng makasakit, huwag isama. Ikalawa, iwasan ang items na may dual use, accessory na pwede ring weapon. Ikatlo, kung talagang kailangan, ilagay sa check baggage kung pinapayagan o huwag na lang dalhin. Para sa seniors, mahalaga ang pagiging simple. Sa airport, mas kaunti ang dala, mas kaunti ang tanong. Ang mga cute pero tactical items ay kadalasang nagdudulot ng hindi inaasahang eksena. At wala kang panalong paliwanag kapag na-classify na bilang bawal. Isang simpleng tanong bago mag-impake. Kung ito ay makikita sa isang action scene, dadalhin ko pa ba? Kapag nagduda ka, malinaw na ang sagot. Bahagi 10. Hidden recording devices sa hand carry, spy pen, hidden camera. May mga gamit na akala ng iba ay laruan lang. Isang spy pen na may camera. Salamin na may nakatagong lente.
Maliit na audio recorder na mukhang USB o keychain. Sa bahay parang cool gadget lang, binili online. Walang masamang intensyon. Pero sa airport, lalo na sa ilang bansa, dito nagsisimula ang seryosong problema. Isipin mo ito. Kakababa mo lang ng eroplano, pagod pero maayos ang lahat. Pagdaan sa customs, may bag na pinabuksan. May nakitang kakaibang device, hindi telepono, hindi camera na normal, nakatago ang lente. Tahimik ang tanong pero biglang nag-iba ang tono. Dahil sa mata ng border security, ang ganitong gamit ay surveillance equipment. Bakit mabigat ang tingin dito? Dahil ang mga device na may hidden recording capability ay itinuturing na may intensyon, kahit wala kang balak gawin. Sa ilang bansa, ang pagpasok pa lang ng ganitong gamit ay paglabag na. Hindi mahalaga kung regalo lang, hindi mahalaga kung hindi mo pa nagagamit. Ang mahalaga ay kung ano ang pwede nitong gawin. Saan nagkakamali ang marami? Una, iniisip na dahil maliit at nakatago, hindi mapapansin. Ikalawa, inaakalang pareho lang ito ng phone camera. Ikatlo, hindi alam na may bansang mahigpit laban sa covert recording devices. Ano ang tamang gawin? Una, kung ang gadget ay hindi mukhang recorder pero may recording function, huwag isama sa biyahe. Ikalawa, gamitin ang phone para sa photos at videos. Ito ay kilala at tinatanggap. Ikatlo, huwag magdala ng spy-style gadgets kahit para lang sa trip o curiosity. Para sa seniors, ang mahalaga ay malinaw. Sa border, mas pinaghihinalaan ang nakatago kaysa lantad. Ang isang maliit na device ay pwedeng magdulot ng mahabang pagtatanong, pagkaantala, at hindi ka nais-nais na karanasan. Sa airport, hindi sapat ang intensyon mo. Ang sinusuri ay perception at risk. At kapag mukhang surveillance gear ang dala mo, mahirap ipaliwanag ang sarili. Kung may isang bagay na iiwan mo sa bahay, ito na yon. Dahil walang souvenir o gadget na sulit ipalit sa katahimikan at dignidad ng biyahe. Kung umabot ka rito, malinaw ang isang bagay. Hindi ka basta-bastang biyahero. Ikaw ay handang maghanda. Ang 10 gamit na pinag-usapan natin ay hindi lahat bawal. Hindi rin lahat mapanganib sa unang tingin. Pero sa airport, ang maliit na detalye ang nagiging malaking abala. At kadalasan, ang tinatamaan nito ay ang mga seniors, hindi dahil may kasalanan, kundi dahil may dala lang na akala ay normal. Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang Bantay Airport at Travel. Hindi para takutin ka, kundi para unahan ang problema bago pa ito mangyari. Kung may isang aral na dapat mong tandaan, ito iyon. Ang maayos na biyahe ay hindi nagsisimula sa airport. Nagsisimula ito sa bahay habang nag-iimpake ka. Kung may natutunan ka sa videong ito, i-like mo ngayon. Iyon ang senyales na kabilang ka sa grupong handa at maingat. At kung gusto mong manatiling isang hakbang sa unahan, mag-subscribe ka. Dito ang mga patakaran ay hindi ibinubulong sa huli. Ipinapaliwanag sila ng malinaw at maaga. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Alin sa 10 gamit ang pinakanagulat ka? I-type mo sa comments. Ang sagot mo ay pwedeng makaiwas ng abala sa ibang senior. At kung may mahal ka sa buhay, magulang, kamag-anak, kaibigan, i-share mo ang video na ito. Isang share lang, pwedeng makaiwas ng multa, stress o kahihiyan. Hanggang sa susunod, dito sa Bantay, protektado ka.